Yung leisure travel mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa Germany, pasyal-pasyal sabi ng dating Pangulong Fenta King, pasyal-pasyal talaga Mr. Rabillat. Yan ang tawag po ni Maudig's. Pero Mr. Marabilla, sinagot na ng Pangulo. Di man sana po, papatulan ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung mga patutsada po, pasaring ni Maudigs. Kasi alam niyang nakabatak na. Tumira na naman siguro po ng fentanyl mga kababayan. Naging ballistic na naman doon po sa Liwasang Bonifacio Rally. Pero yung tinatawag na leisure travel ng ating Pangulong Bongbong Marcos, napakaganda po ng resulta. Bakit niyo, Mr. Maravillas? Tingnan ninyo itong patsal-patsal ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nagresulta mga kababayan sa 4 billion US dollars na investment deals. Yan 4 billion na investment deals nakuha ni PBBM sa unang araw pa lang ng kanyang 3-day working visit sa Germany, or 220 billion pesos na investment deals. Yan po ang leisure trip ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Very productive po. Pero niya talaga na-engage si Maudigs, Mr. Maravillas. Kasi yung administrasyon ni Maudigs, naubos sa tukang-tukang, ijiki-ijiki. Walang nangyari pong mabuti sa ating bansa. Dumapa yung ekonomiya mga kababayan. Lalo yung tumama yung pandemonyo. Lockdown dito, lockdown doon. Doon mga kababayan. Kaya yung political slogan mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos noong mangampanya, sama-sama tayong babangon muli. O ngayon po, nakabangon na po yung ating ekonomiya. Kaya siguro, abot langit yung inggit ni Pintaki. At pinagdududahan pa mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos na gustong i-extend yung kanyang term. Yan po mga kababayan, yung sabi dito sa balita, Inquirer po. Duterte accuses Marcos of aiming term extension like his father. Grabe niya, Mr. Maravillas, yung security ni Fenta King kay President Bongbong. Napaaga po yung pamumulitika. And sa tingin ng marami po, yung rally sa Liwasang Bonifacio, ang objective nila ay makaipon ng enough public support para mag-people power at iluklok si Inday. Di ba niya, Mr. Maravillas? Nandun si Inday. Nandun po. Baka naghihintay ng maraming tao. Wala man po silang may kayat na mga ng maraming mamamayang Filipino. Kasi sino man po ang susupport sa alam ng mga mamamayang Filipinong unstable yung mga pag-iisip at masasama ang ugali. Sasama ka ba sa mga ganong mga uri ng tao? Di ba hindi? Nandito din ako para manawagan sa lahat na ipagdasal natin ang ating bansa. Magdasal tayo ng katotohanan, ng hustisya para sa lahat. Pantay-pantay ang pagtrato ng gobyerno sa lahat ng mga tao. Kita ninyo si Inday. Iniwan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na maging caretaker sa ating gobyerno habang siya nagtatrabaho. Nasa working visit po sa Germany and Prague. Tapos nandun sa rally na ang objective mga kababayan ng rally, parisignin yung ating Pangulo at iluklok siya. O di ba mga kababayan? Pero tingnan ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Confident na confident yung ating Pangulo. Kasi kung hindi po tiwala yung ating Pangulo, hindi na sana siya lumarga pa pa Europe at hindi iiwan si Inday rito na nandun mga kababayan sa grupo ng mga nagrarally na ang objective patalsikin siya sa palasyo.
Na-mention nga po ng kanyang tatay. Nagparinig, dito muna lang tayo anya. Huwag muna tayong pupunta sa palasyo. So ang ibig sabihin po, nasa isip nila ang lumusob sa palasyo. In case mga kababayan, makaipon sila ng maraming tao, wala man pong pumunta doon na maraming tao, kundi yung mga minions man lang po ni Pacquiao. At syempre, yung ilang mga supporters nila, mga kababayan, yung mga disgruntled politicians na mga talunan nung eleksyon, tulad ni Harimau at saka ni Salmao Panilo. Wag kami, mga taga Finta Kingdom. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated po sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills dito sa Albay, PLDT, etc. Kahit saan po kayo gusto na mag-travel, pwede na kayo magpa-booking dito sa amin online. Pati po sa mga hotels, nagbo-book po kami. May Paymaya kami, may bayad center na rin sa office. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Glanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin po yung mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po, yung bago naming product na binibenta, iGlow Serum mula pong South Korea. Whitening po siya. Tingnan niyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger sa FB, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po siya sa mga pains at mga paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, try niyo po itong Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang gawa siya sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na Mr. Maravillas. So, balikan natin mga kababayan yung ating mga kwento. Kwentong paninira po ng dating Pangulong Maudigs. Sinisiraan yung mga ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sino man niya, Mr. Maravillas, maniwala sa Finta King na yan. Kitang-kita naman yung mga ginagawa ng ating Pangulong Bongbong na talagang tutok na tutok sa kanyang trabaho. Kaya baseless yung mga sinasabi ni Maudigs na sige lang ang pasyal-pasyal. Yan ang sinabi niya po doon sa rally sa Liwasang Bonifacio. Inapakalinaw po na napakaganda ng naging resulta ng mga travels, foreign travels ng ating Pangulong Bongbong. O yan po ang ebidensya. 4 billion investment deals yung nakuha po. Sabi diyan, nakakuha agad ng 4 billion pesos, US dollars, o katumbas ng 220 billion pesos investment deal si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. mula sa 8 kasunduan na nilagdaan sa Philippines Germany Business Forum nitong Martes, Marso 12. Kabilang sa mga ito ang 2 memoranda
of Agreement na layong paangatin ang kalidad ng pagsasaka at palawigin at pagtulungan ng dalawang bansa sa iba't ibang sektor tulad ng manufacturing, energy at security. Kaya nanggagalaiti po si Maudigs kasi laging kasama sa mga lakad ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa abroad yung security ng ating bansa. Ibarkada niya po si Xi Jinping. Na-insecure po. Ang gusto po ni Xi Jinping, wag lang tayong magpalakas ng ating defense. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi siya papayag. Yun ang kanyang sinumpaan, mga kababayan. Not even a square inch ang hahayaan niyang kamkamin ng mga barkada, mga kababayan ni Maudigs. Kaya sige ang propaganda po ni Maudigs dito sa ating sa ating bansa. Siging panira po sa mga foreign trips ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi laging kasama po yung pagpapalakas ng ating defense. Nung pumunta siya doon sa Australia, ganun din po yung agenda. Kahit saan magpunta yung ating Pangulo, nati-checkmate po yung masamang intensyon ng China sa atin. So naintindihan na ninyo kung bakit laging nag-iingay po si Maudigs at sinisiraan ng mga foreign travels ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Para magalit po kayo, gatungan yung mga mamamayang Filipino na mag-people power, to make over sila uli sa palasyo, iloklok na si Inday. O, di ba? Tapos iyako sa yung ating Pangulong Bongbong Marcos ng term extension daw. Sila yung alatado na gustong madaliin na iupo si Inday. Hindi man po tinatago. Yun ang panawagan doon sa rally sa Liwasang Bonifacio. Nandun mga placards nila. Ang sigaw nila doon, Marcos resign, protect VP. Sabi nga po ni Atty. Glenchong na wag na daw umuwi si President Bongbong Marcos sa kanyang, wag na daw bumalik sa kanyang foreign travel sa Germany. In your dreams. So sabi dito, samantala pinagtibay din sa naturang forum ang 3 letter of intent na tututok sa pagtatayo ng mga ospital na magsisilbing training center para sa lower tier hospitals at pagkakaroon ng strategic and digital partnership sa pagitan ng Department of Health upang gawing dekalidad, ligtas at abot-kaya ang healthcare sa bansa. Nilagdaan din ang 3 memoranda of understanding na layo namang magpatayo ng data centers at manufacturing facility na tutugon sa paggawa ng high-end at armored protected cars sa bansa. Kaya pinipirwisyo nila yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi in 2 years time, mga kababayan, nalampasan na yung mga nagawa ni Maudigs. Si Maudigs kasi po, yung buong 6-year term niya, naubos sa tukang-tukang, jige. Yung war on drugs, mga kababayan, failure. Yung mga political niya, ang tawag dito, plataforma di gobyerno niyang sinabi during the campaign, hindi man po nangyari. No, ito po yung plataforma niya. 10-point legacy agenda. Sinabi niya noong tumatakbo pa lang siya sa pagkapangulo noong 2016. Basahin ko sa inyo. Published Platform of Government, Mayor Rodrigo Roa Duterte towards National Peace, Reconciliation, and Economic Development yata yan. O yan, Platform of Government. Sabi dyan, Ending Criminalities in 2016. Nangyari? Hindi, failure. Number 2, Ending Corruption in 2016. Failure pa rin. Dumami yung corruption, yung formally, etc., etc. Ending illegal drugs and human trafficking in 2016. Bagsak din kasi yung barkada niya mismo, spiritual advisor, may kasong human trafficking. Kaya nga inahabol ng FBI, tapos ngayon iniimbestiga ng Senado. May show cause order na po na pirmado. Mga kababayan ni Mig Zubiri, Senate President. Pirmado ni Risa Ontiveros at ni Mig Zubiri yung show cause order. So paano mangyari yon? Kanyang legacy agenda daw.
Ano pa? Number 4, ending social injustice in 2017, bagsak. Number 5, social judicial reforms in 2017, bagsak din. Wala man nangyari. Number 6, global connectivity in 2017, wala din pong nangyari. Number 7, adapting to climate change by 2017, bagsak din po. Wala din nangyari. Ending political turncoatism in 2018, ganun din po. Balingbingan na nangyayari ngayon. Number 9, ending insurgency in 2018. Hanggang ngayon, may insurgency pa rin. Number 10, ending political dynasties in 2018. Wala din na nangyari kasi pati sila, political dynasty. Number 11, national reconciliation in 2018. Wala din nangyari. Number 12, ending poverty in 2018. Wala ding nangyari. Hirap pa rin yung mga mamamayan Filipino kasi nilockdown niya. Lalo naghirap, na bankrupt yung mga negosyo. Number 13, ending traffic congestion in the metropolis areas in 2019. Wala ding nangyari. Number 14, shift to new form of government in 2019. Siya po, gusto niyang mindahan yung konstitusyon para may shifting ng uri ng paggogobyerno. Wala man nangyari po. Pagkatapos ngayon, kontra siya sa charter change kasi ang sinasabi niya mga kababayan, pahabain daw kasi ng ating Pangulong Bongbong Marcos tulad ng tatay niya yung pananatili sa Palasyo Malacanang. Kita ninyo, napakasinungaling. Tapos, sa number 15, economic power in Asia in 2019. Nangyari? Yan ang sabi ko sa inyo mga kababayan. Ni isa po sa 15 legacy agenda na tinawag niya, walang natupad. Pero, yung mga minions niya mga kababayan, tubodo na maray, sabi dito sa amin, believe na believe. Kahit anong sabihin mga kababayan ni Mau Diggs, kahit pabalibaliktad, paiba-iba kahit ano na lang ang sinasabi, naniniwala yung mga minions niya. Ganon mga kababayan, pati nga yung pulburon na akusasyon sa ating Pangulong Bongbong Marcos, binawi na ni Diggs. Pinaniniwalaan pa rin ng mga minions na may pulburon. Di ba? Ganon katindi ang mga fanatic mga kababayan ni Diggs. Tumigas na yung utak. Now, going back doon sa issue ng pasyal-pasyal mga kababayan, hindi man sana yon sasagutin ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi wala man siyang ganong pag-uugali. Yung mga reporters po doon sa Germany, kinulit yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Itinanong, di siyempre, ipinakita ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang schedule. Paano man anya ako niyan makapasyal-pasyal? No time for pasyal-pasyal. Tingnan ninyo. Sabi dito sa report ng ABS-CBN, President Marcos Jr. shows his schedule as he reacts to former President Rodrigo Duterte's latest tirades on his foreign trips as pasyal ng pasyal during a kapihan with members of the media in Berlin, Germany. Lumarga na pala siya po papuntang Prague ngayon. Marcos is currently on a 5-day working visit in Central Europe to strengthen partnership. Fully booked po yung ating Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang schedule. Walang panahon para magpasyal-pasyal. Kumbaga, pinasyalan niya yung ating mga overseas Filipino workers. Kailangan niyang pasyalan para kumustahin po sila. Kasi sila yung mga bagong bayani. Sila yung napakalaking contribution sa ating economy. At siyempre para makumusta yung kanilang kalagayan. Pero magpasyal-pasyal po. Lahat kasinungalingan ang mga sinasabi po ni Finta King. Sabi ng ating Pangulo, this is my schedule niya. Where's the time for leisure? It's my schedule for today. Where's the pasyal? None, Marcos said as he held up a copy of his schedule for the Philippine media delegation to see.
He went on, "You were with me. We don't go sightseeing, even in the places that I spent a lot of time. I have not been able to visit the places that I used to visit because we're here to work." Hindi ko nga din maintindihan yung mga kasamang reporters ng ating Pangulo kung bakit itinanong pa yon. Sila mismo kasama sa foreign working visit ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At kung saan pumunta yung ating Pangulo sa mga meetings, kasama sila. So, witness sila mga kababayan na talagang subsub sa trabaho yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung ako ang reporter, ba't ko itatanong pa? Na ako mismo ay witness, kasama ako sa foreign travel. Wala mang pasyal-pasyal. Pinatulan talaga po yung nonsense na mga sinasabi po ni Maudigs. Bakit niya Mr. Maravillas ganon yung mga reporters? Alam ko naman po yung rason kung bakit ganon ang mga nasa mainstream. Kasi galing po ako sa mainstream. Kami po, trained kasi kami na nasa mainstream na maghanap ng controversy. Pag walang, iyon ang instruction sa amin ng station manager, production manager, or editor kung sa dyaryo, maghanap ng controversy. Kasi pag walang controversy isusulat o i-report po, walang magbabasa sa dyaryo. Kung sa television, walang manonood. Pag walang nanonood, mahina yung ratings. Pag mahina ang ratings mga kababayan ng radyo, pati sa dyaryo po, konti ang nagbabasa, konti ang papasok na mga advertisement. Kaya yung mga reporters po, kami sa mainstream, yun ang instruction mismo ng editor, maghanap ng controversy. Pag walang controversy, you create controversy. Naintindihan na po ninyo, mga kababayan, kung bakit gano'n ang mga nasa mainstream media? Maintindihan na lang natin. Kaya kung anong yan lang ang bantay-bantay po ng mga nasa mainstream media. Kung anong mga controversy para laging may pasabog na balita. Yung ating presidente po, ating Pangulong Bongbong, napakasipag. Kita ninyo yan, At puging-pugi po, siya yung pinakamagandang magdala ng damit ng Amerikana. Sabi diyan, "We aim to position the Philippines as premier destination to European tourists and businesses anticipating direct flights to Manila through Lufthansa Technics expansion. Additionally, we look forward to accelerating our shift to clean energy with Siemens Energy and creating more jobs in manufacturing with Bosch." Ganon, mga kababayan, ang ating Pangulo kasama si Martino. Tutok na tutok sa kanyang trabaho. Basag na basagan niya yung paninira, Mr. Maravillas, ni Finta King na pasyal-pasyal. Walang pasyal-pasyal po. Lahat kasi ng ulingan ang lumalabas sa bibig ng dating Pangulong Maudigs. Lahat paninira po. Sanay sila nga manira po, mga kababayan. Pati yung kanilang mga vloggers. Kaya nga po, binabantayan natin palagi. Sabi rito, Germany to help train Pinoy troops. Sabi po ng ating Pangulong Bongbong. President Chancellor stress peace development in meet. Germany will help the Philippines train its troops amid its challenges in the West Philippine Sea. President Marcos said Tuesday as he and German Chancellor Olaf Scholz underscored the importance of advancing peace and development in the Philippines. So nakita na ninyo ang koneksyon kung bakit nanggugulo po siya, At sinisiraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos ni Maudigs. May connection po dito sa issue ng West Philippine Sea. Baka yung direksyon nanggagaling kay Xi Jinping, guluhin mo niya, siraan mo yung mga foreign trips ni President Bongbong.
para magalit yung mga tao at hindi na siya magpasyal-pasyal sa ibang bansa para yumaman kayo at pirma ng mga security agreements sa mga bansa na kanyang pinupuntahan tulad ng Australia at Europe. Nagets ninyo kung bakit namimerwisyo po si Mao Diggs na barkada ni Xi Jinping? Kaya yung totok nila po ngayon, paninira sa mga foreign travels ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi po mga kababayan, ang laging nasa isip ng ating Pangulo, pagandahin ang Pilipinas, payamanin yung ating ekonomiya, at palakasin yung ating armed forces. Pag nangyari kasi yun po, hindi na tayo nila kayang ibuli-buli. Kasi kokuyugin sila, yung China po, kokuyugin ng mga bansang ating kaibigan. Naintindihan na ninyo pa? Kaya huwag kayong nagpapaniwala dito po sa mga taga-Finta Kingdom. Ginagamit po sila ni Xi Jinping. So sabi rito, as like-minded partners promoting the rules-based international order, we extend our commitment beyond our own regions to contribute to broader global community, Mr. Marcos said as he was welcomed by scholars at the Chancellery here. The President noted that Germany has been providing training for the personnel of the Armed Forces of the Philippines since 1974, making it the second oldest formal defense partner of the Philippines after the United States. Mr. Marcos also thanked Germany for its continuous support to the capacity building of the Philippine Coast Guard, which is bearing the brunt of skirmishes with the Chinese maritime militia in the West Philippine Sea. A joint declaration of intent on strengthening maritime cooperation is expected to be signed between the Philippines, Germany during the President Marcos visit to Berlin. At nangyari na nga po mga kababayan, kaya nanggagalaiti po si Mao Diggs. Ito yung rason mga kababayan ng panggagalaiti ni Mao Diggs. Marcos vows Philippines will continue to defend its maritime territory. Kasi po si Mao Diggs, ang sabi niya, gawin na ninyo, pwede na ninyo kami ang gawing province. Sabi po doon sa China. So, tatawagin ng Philippines, Province of the Philippines, Republic of China. Hindi po maaari ang ganon. Kaya po, takot na takot si Mao Diggs na baka i-extend po ng ating Pangulong Bongbong yung kanyang term. Walang ganon pong agenda yung ating Pangulo. Yun ang bukang bibig po ni Mao Diggs. Kasi pag ganon mga kababayan, yung pangarap ng kanyang barkadang si Xi Jinping na lamunin yung ating territory, hindi po yun mangyayari. So long, mga kababayan, ang Pangulo, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, ang nasa Palasyo Malacanang. Kaya gusto nilang paresignin. Minamadali na po. Kaya sinisiraan, mga kababayan, si Martin Romualdez. Kasi, pag si Martin Romualdez ang maging successor po ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa 2028, patuloy silang mabibigo sa kanilang maitim na plano dito sa ating bansa, sa West Philippine Sea. Nagets ninyo mga kababayan kung bakit target si Martin Romualdez ng Izmir campaign? Tapos yung mga pasurvey po, si Inday lagi pong top notcher. Di kayo po nakapagalata na wala man pong achievement sa DepEd si Inday. Wala mang nagawa pong maayos sa DepEd. Laging top notcher. Hindi kayo nagdududa na baka yung mga survey firm funded ng China para i-manipulate po yung inyong kaisipan, i-mindset po kayo. Yan sabi dito ng ating Pangulo, ang ating bansa niya will continue to defend its maritime territory against a possibly more active attempt by China to take over the Philippines territories in the West Philippine Sea. This was after Chinese President Xi Jinping called on China's military to prepare for military conflicts at sea and protect Beijing's maritime rights and interests. In a press conference with reporters here, the President appeared to be unsurprised with Xi's directive to China's military
but said the government will continue to do what we can to defend our maritime territory. Frankly, I don't think there is anything new there. That's what they've been doing already. They have defined the 10-dash line and they continue to defend it. He said it was already China's policy for the last few years, even if CIS did not state that outright until now. Kaya po, siging ikot ng ating Pangulong Bongbong Marcos para i-engage po yung mga minded countries na tulungan po tayo because sabi nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos, this is actually a David and Goliath situation. Pero alam naman natin sa kwentong David and Goliath sa Bible, ang panalo po si David. Tama? Si Goliath representing China, ay ganti po si Goliath, tayo, si David, maliit na bansa at mahina. Pero dahil sa tulong ng ating Panginoon, kaya believe mga kababayan, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Hesukristo, ng ating Panginoong Diyos. Iyong China po, godless, tulad po ni David in Goliath, panaloan niya, sabi ni President Bongbong, panalo si David. Yon ang nakikita ng China sa atin. With our efforts engaging like-minded countries like America, na dating katratado natin, Australia, European countries, Germany, France, dito sa neighboring countries natin, Japan, South Korea, India, pati yung ASEAN countries. Kaya nanggagalaiti ang China sa atin. Ginagamit yung kanyang mga kaalyadong politiko po para i-destabilize yung ating gobyerno, ang gobyerno ng ating Pangulong BBM. Kaya wag kayong nagpapaniwala sa kampo nila mga kababayan. Kaya ito po, takot na takot sila na magtuloy-tuloy ang Marcos administration. Duterte accuses Marcos of aiming term extension like his father. Baseless accusation mga kababayan. Kumbaga, mga kababayan, ang pwedeng gawin ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay i-anoint niya yung kanyang trustee. His knight in shining armor. Speaker Martin Romualdez, kasi pareha sila ng pag-iisip and agenda. Tama ba? Ayan man lang mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.